Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Battleground na ipinalabas noong 2006. Isang gabi, may sasakyang tumigil sa tapat ng isang malaking kumpanya ng mga laruan. Sakay nito ay si Rencio na professional hired killer. At target niya ngayon ang may-ari ng kumpanya, si Maurice. Nang masigurong nasa opisina nito ang target, hinanda na ng hitman ang kanyang baril. Bago pa ito pumasok sa building, nakasuot na ang lalaki ng face mask para hindi makikita sa CCTV ang mukha niya. Madali lang nitong natrap ang gwardya ng building at walang kahirap-hirap na pumasok. Pagkatapos nitong ma-switch off ang CCTV, nagtanggal na ng mask si Rencio. Umakyat agad ito sa opisina ni Maurice at binaril ang walang kalaban-labang CEO. Nilagay ng hitman ang mga daliri sa leeg ni Maurice para masigurong patay na ang lalaki. Pagkatapos ay kinuha ang isang larwang ballerina para gawing souvenir sa trabahong ito. Bago pa tuluyang umalis, napansin ni Rencio ang larawan sa basag na frame. Nanay pala ito ng biktima niya. Lumipad na pabalik sa lugar niya ang hitman. Habang nasa eroplano, nag-message siya sa kanyang kliyente na tapos na ang trabaho kaya ipadala na ang bayad. At paglapag nga niya sa airport, napanood na niya sa balita ang pagpatay sa biktima. Habang palabas na si Rencio sa airport, napansin niya ang laruan ng bata na nakaharap sa kanya, kamukha ito nung laruan na nasa table ni Maurice nang barilin niya. Pero hindi na niya ito binigyan ng pansin. Pagpasok naman niya sa kanilang building, napatingin siya sa larwang nasa reception. Kahawig din ito ang larwang nakita niya sa mesa ng kanyang biktima. Nang makapasok na ang hitman sa kanyang penthouse, nilagay niya sa estante ang nakuhang souvenir kay Maurice. Kasama dito ang iba pang mga souvenir galing sa mga nakaraang biktima. Habang nagche-check ng email sa sala, nakatulog si Rencio sa sofa. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa tunog ng doorbell. Nagtataka man ay binuksan pa rin niya ang pinto ng apartment. Dito niya nakita ang isang box na naka-address sa kanya. At ubili siyang buksan ito dahil walang nakalagay na sender. Pero may isang signature sa papel na kamukha ng pirma ng nanay ni Maurice na nakita niya sa picture frame. Gayunpaman, dahan-daang binuksan ng hitman ang wrapper ng package. Isa pala itong toy box galing sa kumpanya ni Maurice at may nakalagay pang bonus surprises sa likod nito na hindi na napansin ni Rencio. Sinuri itong mabuti ng lalaki baka may patibong pero mukha namang wala kaya tuluyan niya itong binuksan. Puro lang ito plastic na sundalong laruan. Mga baril, tank at mga helicopter. Nang makitang wala namang panganib dito, isinantabi lang niya ito. Ilang saglit ang lumipas, biglang bumagsak ang box sa sahig. Nagtataka ang lalaki kaya nilapitan niya ito. Pero laking gulat niya nang makitang wala ng laman ang box. Kasunod nito ay ang paggalaw ng kanyang kurtina at pagkapatay ng kanyang mga ilaw. Pagkalapit niya para tingnan, nakita niyang putol na ang wire. Nang bigla may matulis na bagay ang tumusok sa kanyang paa. Ang kutsilyo pala ito na nasa dulo ng plastik na baril. Dito naisip ni Rencio na baka may buhay ang mga plastik na sundalo galing sa box at inaatake siya. Dahil dito, napatingin siya sa ilalim ng oven nang bigla siyang paputukan ng mga sundalo. Hindi makapaniwala ang hitman sa nangyayari. Kahit maliliit ang mga sundalo, masakit din ang tama ng kanilang bala. Ilang saglit lang ay may biglang sumabog sa kanyang hita. Sa lakas ng impact nabutas ang kanyang pantalon at nalapnos ang kanyang balat. Alam ni Rencio na kahit maliliit lang ang mga larwang sundalo, delikado din ang mga ito. Kaya patakbo siyang tumakas papuntang banyo. Iniinda niya ang kanyang mga tama sa mukha at hita. Gamit ang isang salamin, palihim niyang sinilip ang mga larwang sundalo. Nakita ng hitman na pinagbabaril ng mga ito ang mga ilaw para dumilim ang buong bahay. At pinaputukan din ng kanyan ang hawak niyang salamin. Galit na galit si Rencio. Dumaan siya sa isa pang pinto papunta sa kanyang kwarto at kumuha ng baril. Nakipagbarilan siya sa mga ito habang papunta sa kusina. Dito na naglabas ng mahabang baril ang hitman. Kaya niretrat niya ang pinagtataguan ng mga plastik na sundalo. Hanggang sa tumahimik na ang buong sala. Nang balikteran niya ang sofa, dito niya nakitang may mga patay na sa mga ito. Yung iba, pilit pa ring lumalaban sa kanya. Kaya gumanti siya ng putok. Habang inaapakan yung ibang tumatakas. Akala ni Rencio kontrolado na niya ang laban pero maya-maya lang ay lumabas ang tatlong helicopter.
Pinaputukan siya ng mga ito nang nirepido siya ng cannon at mga missiles. Marami ng tama ang hitman kaya tumakbo na ito sa kanyang kwarto. Hindi siya makapaniwala sa pinsalang nagawa ng mga maliit na sundalo sa kanya. Nanginginig na siya habang tinitigan ang sarili sa salamin. Ilang saglit ang lumipas, isang malakas na pagsabog ang bomb utes sa pinto. Kasunod nito ang pagpasok ng isang helicopter at patuloy siyang inaatake nito. Galit na galit si Renzo at kumuha ng tuwalya. Tinaklob niya ito sa helicopter sa kadinurog at binagsak sa sahig. Pagkatapos niya itong apak-apakan, pina-flush niya sa toilet bowl. Pero buhay pa rin ang mga ito kaya sinaksak niya ang isang hairdryer at nilagay sa bowl. Nakuryente ang mga laruan at tuluyang nanahimik. Dito na nakapagpahinga ang hitman. Ginamo nito ang sarili at tinahi ang mga sugat. Ilang oras ang lumipas, isang note ang pinasok ng mga sundalo sa ibaba ng pinto. Nakasulat dito na sumurrender na siya. Hindi makapaniwala ang lalaki sa tapang ng mga larwang ito. Kaya sumulat din siya ng sagot pero bago niya ito nilabas, sinilip muna niya ang mga sundalo. Nakita niyang nakaumang na pala ang tank sa pinto. Sunod-sunod siyang binomba ng mga laruan kaya naisipan niyang tumakas na lang at dumaan sa bintana. Pero laking gulat niya nang sundan siya ng helicopter at tinayra ng missiles. Binaril ito ng hitman dahilan para bumagsak ang helicopter. Hindi na maalaya ng mga laruan na pumasok ang lalaki sa balcony. Nakaharap ang mga tank sa may bintana at nagaantay sa kanya. Dinistruct ni Renzo ang mga ito gamit ang rubber duck sa swimming pool. Saka siya lumabas sa likod ng mga ito at inisprayhan ng fire extinguisher. Ngunit may isa pang squad ang hiwalay na umatake sa kanya. Sakay ang mga ito ng jeep at ginamitan siya ng machine gun. Kaya ginamit ng hitman ang spray na tinapat niya sa lighter para gumawa ng apoy at masunog ang mga sundalo. Sa sobrang galit niya, tinadtad pa niya ang mga ito gamit ang kutsilyo. Sa kanya binalikan ng iba pa at isa-isang pinagpapalo ng mismong box ng mga laruan. Chinek ni Renzo kung napatay ba niya lahat ang mga ito. Binilang kung ilan ang laman ng box. Nang mabilang na sakto ang napatay niya, nilagay niya ang mga ito sa isang compactor machine. Nang akala niyang tapos na ang laban niya sa mga larwang sundalo, nag-relax na siya sa swimming pool. Pero bigla siyang natigilan nang may humiwa bigla sa kanyang pulso. Mabilis siyang umahan at galit na napaisip na may natira pa pala sa mga laruan. Matapos malagyan ng bendahi ang sugat, nakapagdesisyon si Renzo na umalis na sa penthouse. Dahan-dahan siyang lumabas at sumakay sa elevator. Ang hindi alam ng hitman ay nasundan pa rin siya ng laruan. Biglang pumutok ang panel ng elevator at na-stuck siya sa loob nito. Naramdaman na naman niyang hiniwa ang kabilang pulso ng kamay niya. Naglabas siya ng flashlight at nasilip sa panel ang isang komando. Ang hindi alam ng hitman, ito pala ang free surprise na kasama sa toy box, isang komando at ang thermonuclear weapon. Nakita ni Renzo ang paglabas ng laruan sa kisame ng elevator kaya sinundan niya ito. Saka siya tumalon sa kabilang elevator. Akala ng hitman ay natakasan na niya ng tuluyan ang komando. Pero nakadikit pala ito sa kanyang sapatos. Gamit ang matalim nitong kutsilyo, pinagsasaksak siya nito. Pero dahil maliit nga lang ang laruan, madali lang itong nadakma ni Renzo. Nilagay ng lalaki ang komando sa may pintuan ng elevator na kinaputol ng ulo nito. Nakahinga ng maluwag si Renzo nang makita ang walang buhay na komando. Pero nang buksan niya ang bag nito, bigla itong umilo. Naka-attach pala sa komando ang detonator ng bonus na thermonuclear weapon. Dito na sumabog ang laruan kasama ang hitman. At pagkalipas ng ilang saglit, biglang gumalaw ang toy fairy na nilagay ni Renzo sa estante. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.